Yo, what's up mga Lods Palaboy, OFW here. So for today's vlog mga idol is may sasagutin lang tayo or mayroon lang tayong i-clear sa vlog natin tungkol sa mga sweldo dito sa mga first timers sa Kuwait. Kasi may nagsasabi na olats yan. Pero kung talo talaga yon para sa sa mga experience or ex-abroad, ex-OFW na galing dito sa Kuwait or wherever man sa mundo. Pero yung sinasabi ko sa video ko is panalo para sa mga first timer na nakaranas ng mga sahod sa Pilipinas na wala namang katuturan, at para sa mga hindi naman, let's say sabihin natin mga minimum wage earner sa Pinas na hindi naman professional, no? Pero kung ikaw ay professional at kumikita ng malaki sa Pilipinas, or kinikita mo yung sahod na 28,000 sa Pilipinas, sinasabi ko sa video na huwag ka nang pumunta rito, or nasa sa iyo na yun kung tatanggapin mo as stepping stone or good salary na kikitain mo sa Pinas, pero hatawan yung pagod-pagod. Yung video na to na sinasabi ko is based on my experience. So hindi naman tayo professional na pumasok dito sa Kuwait or bilang isang OFW. So as for reference na lang sa mga nakakanood nito, hindi naman sapilitan tong video ko na nag-i-invite ako na kuhanin yung sweldo kahit maliit tapos magsisisi kayo. Sinasabi ko tong video na to para sa mga katulad ko na hindi naman maganda trabaho sa Pinas, isa lamang taga sunod lang at minimum wage earner at hindi naman regular na kumikita sa Pilipinas, no. Ginagawa ko tong video na to for inspiration, as a stepping stone, no. So sinasabi ko nga lagi sa bandang dulo regarding sa mga sahod-sahod na vlog is for reference, para sa inyo lang, no? Sa pansarili nyo lang or sa mga katulad ko na experience in food industry or hindi naman kagandahang trabaho sa Pilipinas. Hindi naman ibig sabihin is for general na maganda trabaho mo, professional ka dyan sa Pilipinas, kuhanin mo rin yung ganitong salary bracket. Para lang to sa mga kagaya nating crew, service crew, nasa food industry or nasa line ng mga trabaho natin na hindi naman kayang kitain to sa Pilipinas, or nasa abroad ka man is maliit nga to sa abroad kung nasa abroad ka. Totoo yung sinasabi mo, kaibigan. Pero hindi ko naman kinukonvince lahat na tanggapin yung payo ko or advice and experience. Ano lang naman to, para lang sa mga nakakaintindi ng video. So yun lang mga Lodi. So maraming salamat and mabuhay. Ingat kayo kung gusto nyong at least makagalaw-galaw ng konti at kumita ng konti, diba, ng desente. Tanggapin nyo kahit na 28,000 man yan, 30,000 man yan, diba? Pero at least sinubukan nyo, diba? Kung ayaw nyo and hindi nyo kaya and nakita nyo mas maganda pa yung opportunity nyo sa Pilipinas, balik kayo, at least na-try nyo, diba? Malay nyo may nag-aantay sa inyo magandang trabaho dito. Why not?